Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat, ang inyong kaibigan, kapuso, kapatid sa ating Panginoong Yesus, ang inyong lingkod na si Pastora Winona Abatinho ay muli magmemensahe. It's about stress. Kanino ba natin dapat ipagkatiwala ang ating mga stress sa ating buhay na kapag ito'y biglang dumating sa iyong isipan at puso? Mga problema na stress mo, financial man yan, emotion man yan, problema man yan sa pamilya, problema sa kamag-anak, problema sa trabaho, o kahit anong problema na siyang nagdadala ng stress sa iyong buhay. At ito ay dapat nating matagumpayan. Marahil ay hindi ligid sa inyo ang nangyari kay Kuya Kim. Yung ating sikat na nagbabalita sa ABS-CBN, at siya rin ay mayroong TV station na Matanglawin. So, ito si Kuya Kim ay dumating sa puntong bagyo ng kanyang buhay. Kung tayo ay may bagyong literal, umuulan, humahangin, ngunit merong bagyo pa rin na darating sa ating mga buhay, ito ay ang ating mga mahal sa buhay na ibon. Katulad na lang nangyari sa kanya na hindi niya inaasahan na ito ay darating at mararanasan niya. Ang kanyang anak na 19 years old ay namatay. At dahil ito sa stress na hindi niya napagtagumpayan. Mga problema na hindi niya nasabi sa kanyang mga magulang. Mga problemang walang siyang pinagsabihan sa mga kaibigan o kanino man. At higit sa lahat, hindi niya ito iniiyak sa ating Panginoong Yesus. Alam niyo ba mga kaibigan, kapatid ko sa Panginoon, pinaka-importante ay ang lumuhod ka, umiyak ka sa harapan ng ating Panginoon. Kabundok man ang iyong problema, anuman ang problema na yan, isa lang ang solusyon. Pray in the Lord with all your heart. And pray at magsisika sa ating mga kasalanang nagawa at patuloy mong ibigay ang mga bigatin sa ating Panginoong Yesus. At sinabi naman niya yon, hindi kanya pababayaan, ni iiwan man. Ano ang sabi niya? Mga anak, ipagkatiwala nyo ang inyong mga bigatin at mabdaan ang aking pamatok. At ako'y narito lang at handang dumamay at malaki ang kanyang kamay para ikaw ay akapin, saluhin at tugunin sa mga problema mo, sa iyong stress o anxiety ng iyong buhay. Tingnan niyo po ito sa aklat ng 1 Timothy 5:8. Ngunit huwag nating kalilimutan na ang Diyos ang ating tagapagkaloob. Kung tayo ay sa Kanya, hindi tayo dapat matakot. Dahil hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. It means, hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan man. So, surrender your problem. Surrender yourself unto God. Sa isang banda, may mga taong ang dahilan ng stress sa financial. Amen po ba? Ako dumarating din sa mga financial stress, pero ang sabi ko, Lord, ikaw ang may-ari ng langit at lupa, anak mo ako, and you are the provider, you are Jehovah, Rapha, and you are Jehovah Jireh, na patuloy na nagpo-provide ng lahat ng kailangan natin sa buhay. At ang sabi pa niya, sa isang banda, may mga tao na ang dahilan ng stress na pinansyal ay dahilan sa pagiging gahaman sa salapi sa halip na dahil sa totoong pangangailangan. Yung bang may pera ka na, binigyan ka na ng Diyos, gusto mo pa yung mas higit pa. Gusto mo pa yung mas marami pa. So, bahala si Lord magparami niyan. Huwag mong gawing ikai-stress yung pagyaman mo. Hayaan mong si Lord ang magpayaman sa iyo. At ang sabi, ang materialismo ay tiyak na magbubunga sa stress. Totoo yan. Dahil hinahangad ng tao ang mga bagay sa mundong ito at bumabaksak sa pandaraya ng kayamanan. Marami bumabaksak na hanggang sa nagnanakaw na siya, hanggang sa nananakit na siya, pumapatay na siya because of kagahaman sa salapi. Yung ganon.
At sa Marcos 4:19. Kung mabasahin niyo sa Marcos 4:19, mga kapatid, ang sabi, ang kasinungalingan ng mga material na bagay ay makakapag-alis ng stress at magbibigay ng kasiyahan sa kakontentuhan at kagalakan natin. Maaari tayong ma-stress sa tuwing humaharap sa mga pagsubok. Totoo yun. O mga problema, ipinapayo ni Santiago 1:2-4, ang sabi ni Santiago, mga kapatid ko, ariin ninyo ang buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sariling tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis, ang iyong pababayaan ay pagtitiis ay magkaroon sakdal na gawa upang tayo'y maging sakdal na ganap na walang anumang kakulangan. Sa tuwing humaharap tayo sa kahirapan, maaari tayong matalo ng stress. Totoo yan. O maaari natin itong ituring na isang kasangkapan ng Diyos para palakasin ang ating pananampalataya at hubugin ang ating karakter. Amen. Kaya dumarating ang stress natin ay para mahubog tayo sa ating pananampalataya, para hindi tayo bumitaw. At pag tayo bumitaw, doon yung sinasabi na ang pananampalataya mo ay wala sa iyong puso at isipan. Kaya nga, sabi, huwag niyong idaan sa dahas ang inyong buhay. Huwag niyong kikilin ang inyong buhay sapagkat ito hindi sa iyo. Ito'y pahiram ng Diyos. At ang pahiram ng Diyos na yan ay napakaganda. Mabuhay ka ng maayos, mabuhay ka na may kagalakan, mabuhay ka na may kakontentuhan, mabuhay ka na nagmamahal sa lahat ng tao, ay isa ng biyaya, isa ng pagpapala sa iyo at sa akin. Kaya nakakalungkot at the age of 19 ay tinapos ang buhay. Ang buhay na kailangan, na dapat ay natamasa pa niya hanggang sa kanyang pagtanda, hanggang siya ay magkaasawa at magkaanak, siya ay dalaga pa. Maraming mga teenager na hindi nakakaya ang mga stress o anxiety sa kanyang mga buhay because of lack of guidance of parents, lack of guidance of friends and relatives, and especially we have no knowledge the Word of God. If you know the Word of God, you will know the truth. The truth is set you free. The truth is love, patience, kindness, and the truth is trust in the Lord with all your heart. But the truth, sometimes, nakakalimutan ng tao. Gaano nga ba kahalaga ang pagbabasa ng Biblia? The Bible is the book of life. But sometimes, the Bible ay ginawa nilang ordinary books. At hindi nila ito binubuksan. Hindi nila alam, ang Biblia ay hiningihan ng ating Diyos. At yung Biblia ay salita ng Diyos na siya nagpapatunay. Bakit na talaga ang Biblia? Upang ikaw at ako ay mapagtagumpayan ang stress, upang mapagtagumpayan ang anxiety, mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa buhay, sapagkat andun ang banal na Espiritu Santo. If you know the Word of God and the Book of Life, the Word of God, your life is strong to fight the devil, to fight the, let's say, to fight any substances ng ating mga buhay. So, please, brother and sister, don't ignore the Bible. The Bible is the book of life. The Bible is the heavenly language, heavenly word of God na kinasihan ng banal na Espiritu Santo. And trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Ibinigay niya ang bugtong na anak upang ikaw at ako ay maligtas sa kasalanan. Upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi niya yan sa John 3:16. He loves you so much, brother and sister. He loves you so much. Kaya don't forget to read the Bible. It's not the ordinary book. It's very important to your life. The Holy Bible. Thank you, ang iyong kaibigan,
Pastora Winona Abati.